Hi, welcome to my channel. Tatlong bagay ang bumago sa buhay ko. Una, pangibang bansa. Yung pangibang bansa, pinago niya yung marami kong pananaw sa buhay. 1991 nag-start akong mag-ibang bayan. Umalis ng Pilipinas. Napunta ako sa Europe, England, Greece, tapos sa Asia. Nagtagal kami sa Japan. Ngayon nandito kami sa Portland, Oregon, USA. 31 lang ako noon, pero may asawa na ako. 3 na anak ko. Binago ng pangibang bansa yung marami kong pananaw sa buhay tungkol sa pagtanda, retirement, pagpapalaki ng mga anak, at paano mag-manage ng finances. Isa yon. Pangalawa, yung pag-aasawa. At the age of 22, nakapag-asawa ako sa Pilipinas. Siya nga pala ako, si Romeo Abid. Kung bago ka dito sa aking channel, thank you so much for visiting my channel. If you like this channel, please comment, like, and subscribe. Naglalakad ako ngayon. Yes, 1982. No, ako ay ikinasal. 22 years old. Pag-aasawa. Talagang malaki. Binago niya yung buhay ko. Sa mga single, pag single ka, parang wala pang direksyon yung buhay mo. Hindi mo alam kung paano i-navigate yung buhay. Pero nakatulong yung pag-aasawa. Dahil tumino yung buhay ko eh. Marami rin ako naging bisyo sa Philippines. At na-involve sa hindi magandang mga gawain hanggang sa ako ay nakulong. Pero binago ng pag-asawa kasi nagkaroon ako ng focus. Yung pag-asawa talaga it's make or break ang magiging takbo ng buhay mo. Pag nagkamali ka ng magiging partner sa buhay, malaking bagay. Nasabi ko nga kanina, it's make or break. So mahalaga yung panalangin. Talagang hinihingi ko sa Diyos na bigyan niya ako ng mapapangasawa. Kristiyano ako. Naglilingkod daw kay Lord sa iba't ibang bansa. Kaya hiniling ko kay Lord na bigyan niya ako ng kaisang puso, may takot sa Diyos. Binigyan niya ako simple. Tiga Nueva Ecija, napangasawa ko. Pareho kaming lumaki na mahirap. Simple lang naging lifestyle namin. 2 months from now, magsa-celebrate kami ng 44 wedding anniversary. Thank God. Salamat kay Lord. Biniyaan kami ng 5 anak. Panganay ko ngayon ay 43 na. Ang bunso ko ay 31. 11 lahat ang apo namin. Andito yung 4 sa US.
sa Oregon. Yung isa ay nasa Japan. 11 yung aking apo. 7 dito. At 3 walo dito. 3 sa Japan, sa Tokyo. Nagtira kami sa Tokyo. Matagal din. Kaya nakakaintindi, nakakapagsalita ako ng Japanese. So yun ang bumago sa buhay ko. Una, pang-ibang bansa. Pangalawa, pag-aasawa. Yung pangatlo na I think pinaka-importante ay yung nakakilala ako kay Jesus, kay Lord. 1981 o 1980. Magulo buhay ko noon. Galing ako sa kulungan. Marami kong barkada. Na-involve ako sa mga criminal activities sa atin. Then, may nag-share sa akin ng gospel about the Lord Jesus Christ. First time ko nadinig yung Matthew 11:28. Sabi ni Jesus, "Come unto me, all of you who are weary, heavy, laden, and I'll give you rest." First time kung nadinig. Yun yung first time encounter ko. And then, from that day on, I surrendered my life to Jesus. And since then, nagkaroon ng direksyon yung buhay ko. Galing ako sa broken family. Pero I think, yun, magmula noon, nagkaroon ng direksyon yung buhay ko. Naging missionary, pastor ako sa iba't ibang lugar. Sa Europe, sa Asia, Japan, sa Philippines. Hanggang napunta kami rito sa North America, Canada. At dito sa Portland ngayon. 25 years na kami dito sa Portland. Salamat dahil sa habag ng Diyos nagkaroon ng direksyon yung buhay ko. Again, 3 bagay ang bumago, nagpabago ng takbo ng buhay ko. Siguro kung hindi dahil sa 3 yon, hindi ko alam kung ano magiging takbo ng buhay ko. Una, pang-ibang bansa. Binago nito ang maraming bagay sa buhay ko. Economically, gumanda ang buhay namin. Pangalawa, yung pag-aasawa. Make or break, piliin, ipanalangin sa Diyos ang magpapangsawa. Nahihingi yung kay Lord eh. Pangatlo, yung pagkakilala at pag-surrender kay Lord ng buhay. Gusto kong iwan tong verse na ito. Sabi ng Proverbs 3:5 and 6, "Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge the Lord and He will direct your paths." God bless you all. See you again in my next video. Bye-bye. Thanks for watching and listening. Amen and amen. God bless you all.